One TV special report. Kamutanan, nakasabot ra. So kamutanan, kabulon na unsay kailangan para kuha gyapon inyong slot next semester. So I think si Gov also has a message nga ipa-deliver through the provincial government. So di na lang nakain ako dugayon pa. And I'll leave it to the provincial government team kung pila ang inyong madawat karon. Basta you will be assured sa inyong 25,000 per semester. I don't know kung pila ka months worth ang inyong madawat karon. So dagang salamat, and I am really looking forward nga sa next semester kita lang gapoy magkita. I'm looking forward, and I hope nga katong mga nagtaas og kamot karon nga ning-ingon nakasabot sila unsay kailangan para magpabilin sa programa, no. Mura gyapoy magtaas og kamot next time ta mag-distribution sa next semester. So daghang salamat and maayong buntag sa inyong tanan, mga guests of honor. Daghan kaayong salamat, Mayor Indy, sa imong mensahe para sa atong mga OFOP grantees karon. So, our beloved grantees, kasabot ba mo sa giingon ni Mayor? Yes. Okay, so we are also hoping nga for the next semester, mao gihapon ni mga naunga nga makadawat sa ato ang grant. Alright? So, wala man karon ang atong halangdon nga gobernador, ang atong hardworking governor, apan naa gihapon siya gipadala para muhatag sa iyahang mensahe. So give us an insightful message emphasizing the importance of the Ascenso Pamilya, One Family, One Professional program and its influence to our province. Let us come together to offer a warm welcome to our OFO Program Coordinator, ANP Adorme Uro. Ladies and gentlemen, may I have the honor to read to you the message from the Honorable Governor, Attorney Henry S. Huaminal Jr. Attorney Henry S. Huaminal, author of this very noble program, Ascenso Pamilya, One Family, One Professional program. Maayong adlaw sa atong pinalanggang mayor, Attorney Henry F. Huaminal Jr., to our 2nd District Representative, Honorable Congressman Sancho Fernando Ando F. Huaminal, to the honorable members of the Sangguniang Panlungsod, headed by our lovely Vice Mayor Honorable Simplicia Bebineri, and above all, sa atong mga OFOP grantees, the very object sa atong programa, the Ascenso Pamilya, One Family, One Professional program. Being someone who has undergone firsthand the struggles of a working student, I too have my own share of difficult experiences due to the poor economic conditions of our family back then. Maong sadyang ako ang gitugyanan sa responsibilidad nga mahimong inyong gobernador na tao ang OFO program tungod kay dako ang akong pangandoy isip amahan sa probinsya nga kamuusab makalampos sa inyong pag-eskwela. Aron by 2026 or even earlier, kamo og dili na ubang tawo, kundili kamo na mismo, our OFOP grantees, maunay makatabang sa inyong pamilya, financially and economically. How are you, my beloved grantees? I hope the OFO program has made a huge difference in making your college life during the previous semester more comfortable and your dreams more reachable. Since our launching last August 22, 2023, we were able to give 25,000 each plus 5,000 Christmas financial assistance to a total of almost 3,082 grantees all throughout the 17 LGUs of Misamis Occidental. Pakpakan na to. Kumusta naman karon
ang inyong kahimtang nga dili naman mo maglisod og bayad sa boarding house kada bulan. Nakita ba ninyo ang kalainan karon nga nanausab mo'y madugang para sa inyong pagkaon og apil pagyud ang inyong pangload og pangkape during your study time? Your parents do not have to worry anymore for your daily school expenses. Among the many thousands composing the college population of this province, you are very fortunate that you were given the chance to be part of this program. Daghan pa ang nanghangyo nga gusto mo apil, and we are dreaming to expand this program to accommodate the deserving and those really needing help. Nalipay ba kamo that you are part of the fortunate college students enjoying the grant? Yes. However, I have an even more important question to ask to you as grantees. For your part, how can you help this program to continue? Una sa tanan, akong pinakadako nga hangyo gikan ninyo, mao nga kamo magtarong sa inyong pag-eskwela. Paningkamuti ninyo nga makapasar gyud sa tanang subjects kay nagpakita usab kana nga kamo mismo naningkamot gyud nga makabot ang inyong mga damgo. Your success is in your hands. Ikaduha, one of the ways to gauge that OFOP has really impacted your lives are your own stories or testimonies. Being part of the selected and privileged students proved to us that just as the provincial government diligently allocates financial resources in partnership with your LGU of Zami City, they prioritize the financial resources to put your welfare first through the OFO program amidst various demands. So it is your duty to also inform your fellow Misamisnons through social media documentation that this program is very important to you. Tell us why OFOP should be sustained by posting through your social media platforms. Magtinabangay ta nga mapadayon kini nga programa. I am requesting all of you to prove that what the provincial government is investing in your studies right now is not being put to waste. Again, magtinabangay kita nga mapadayon kini nga programa. Through the OFA program, we put to life the vision, misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon, ug malipayon. Daghang salamat. Thank you, Ma'am May, for that wonderful message. Of course, kanaagikan gyud sa ato ang hard-working governor. So this time, to give us the administrative announcements from the provincial government of Misamis Occidental, may I call on once again Ms. Adora May Urot. Good morning once again to our honorable city officials, Mayor Indi, Vice Mayor Neri, and to all our councilors. So now is our administrative announcements, and these are very important matters na announce na kaganyahan ni Mayor Indi partially. No, unsay angay nato, and we really angay ninyo i-observe, and we really appreciate this, Mayor, no, this initiative nga ang reason di ay nga by batch mo is for you to really absorb what really are your responsibilities as grantees. Sakto si Mayor ug ang mga officials nato kay posible nga naglingog-lingog lang atong last nga daghan kayo mo, that was plenary, no? So just to give you the salient features sa ato ang OFO program based sa atong SP Ordinance number 36-22. So let me just mention, no? So I will put this in a form of question. How, since naa naman mo din sa program, question is, how can you continue with the program until you finish your college degree?
So, according sa atong SP ordinance, nagingon diha, there must be no failing grade from the previous semester. So, naay questions. Ma'am, what if dropped? What if INC? Ang dropped ko na is equivalent man na sa failed, di ba? O ang reason nga mag-drop is prerogative na sa estudyante. Sakto si Mayor. Naay mo hangyo nga, ma'am, nag-drop mi kay pulmirong klase, ning sulod mi. Second nga klase, wala si ma'am. Third nga klase, kami na po dang ning absent. Nahuman. Then karon, no? So that's your responsibility, isip estudyante, and those are not valid reasons. So no failing grade for the previous semester. Ang INC, depende na kung magukod pa nimo ang deadline prior sa enrollment, nakahatag ka og grade, then ma-endorse ka sa imo ang kanang mayor. But since wala man mo nakapas, so you were not endorsed. For some, no, nga wala na, nakakomplete sa ilang grado. How about if you want to shift courses or you want to transfer school, is that allowed? The answer is yes, but only once. And there is a requirement to comply. Dili pwede nga diretso-diretso ra ka mo transfer. You first need to write a letter addressed to the governor, and then i-forward kang mayor. Si mayor ang mo-assess kung angay ba niya i-endorse, i-approve ang imo ang request ngadto sa governor kung valid ba ang imong pagbalhin. Basin og naarabay naibaluan nako nga ning balhin kay di ay na INC or na ay drop dito nagdali-dalig balhin, no? So those things mahibaw-an ra man gyapon na nato. So let's just be kanang prudent, no, and honest sa resources nga gihatag sa atoa. Another is the violation of school rules. So katong giingon pud ni mayor nga nahimutang dili maayo nga ehemplo sa atong komunidad. So those things appeal na siya sa imong responsibility as a student grantee diri under sa OFOP. Doon na ba tayo pangutana samtang naapa mo diri karon? Naapa silang mayor, naapa ang mga officials, na may pangutana ba hinana? Wala. Okay. So how about sa new grantees? Unsa man ang angay i-accomplish sa new grantees? We have a set of requirements. I believe na anak karon ni Ma'am Mainet. No? So you all have to comply with all those requirements. You need to submit that today. Part of that is your MOA. So there's a MOA that you need to sign because the grant is coming directly from the province ngadto sa estudyante. So tripartite siya, province, the LGU, and the student. Okay, so what if dili mo mag-submit sa inyo ang requirements karon? Maglisod gyud mo kay part na siya sa ato ang next payout. So, kung wala mo requirements, now questionable kung nag-enroll ba gyud mo or wala. Okay. So, how about every payout? What do you need to bring? Ako na lang ning i-mention, or di na ta magbalik-balik, no? Sa atong GC. Every payout, you need to bring a copy of your certificate of enrollment and photocopy of your ID. Why? Because aside sa one time nga mag-submit mo sa requirement, ang ato ang Treasurer's Office, mag-attach na sila sa inyo ang COR o ID para sa ilang liquidation. So, upon submission, ayha na mo tagaan dayon sa inyo ang grant. Okay, now, to the most important part, the assessment and evaluation part. Okay. Unsa ang ikaduha nga question ni Gov sa iyang speech? Unsa kuno niyong matabang? Ang una niyang gisgutan sa iyang speeches, unsa ang una niyong matabang? Pass. Ikaduha, give us your testimonies. Why? As explained sa speech ni Gov, ang pundo nga gibutang diri sa OFO program, nagtinabangay silang kung ando, ang LGU Osamis para sa inyo ha, ang provincial government nagtinabangay og tapok sa pundo. In fact, gusto pa ni Mayor nga i-expand. Now, there is what you call accountability when you talk about government funds.
So, dili pwede nga sa among part, kami sa gobyerno, collectively, kami lang ang magsigigingon nga effective ang OFOP, effective ang OFOP. Dili man na siya, pwede nga kami lang ang mo-prove how effective OFOP is. Kamo ang makaprove, anak. Kay kamo man ang grantee. No? It's like I'm a doctor. Then moingon ko sa akong pasyente, kani nga tambal ha, effective kay ni. Dapat moingon jud ka nga, effective kay na. Unya ang pasyente di ay wala na ayo sa akong tambal. Karon na ay nag-survey sa tambal, then ako ray pero may moingon, effective kay akong tambal. Isn't that counterproductive? Dapat ang moingon nga effective ang tambal ang pasyente mismo. Same with you. Kung gusto mo nga mo padayon pa ang pondo nga gibubo para sa OFO program, it's your responsibility to let the Misamis-nons know, kay sila man atong taxpayers, nga, oy, dako kayo og natabang ang OFO, ayaw lang mo pagpakahilom. Dili lang kami ang magsigig sulti nga, nindot ang programa sa OFO, it should be you. Mangutan ako, gusto mo padayon ng OFO? In any program, there is always that segment called assessment, monitoring, and evaluation. Now, that is your part. How? Kamu na magid mo social media, naamajud mo Facebook. So, we are encouraging you to post your testimonies, how your lives have been made better through the program. Siguro, i-through na lang nato sa inyo ang LGU coordinator kung tugutan ni Mayor. Nga aron pod, Mayor, dili mahurot o usa ka adlaw sila tanan mag-post. No? Ibay scheduling nato. And then, naay tulo ka channels o include pod nato ang channels sa LGU Ozamis that you need to tag. And then, magbutang putag hashtag nga OFOP. We will communicate that later. So, ibay scheduling nato nga in 1 month na agyoy makapost. And be creative sa inyong pag-post. Pwede mo mag-video. Time na. It's your time to shine. Pag make-up mo duro diha, ayaw mo magpa-video. No? So, be creative. I know you are very creative. So, again, what's the most important part? Your part to prove how impactful OFOP has been through your own testimonies posted on your social media. Nagkasinabot ta? Okay. Kanusa mo magsugod na? Karon dayon kasi mo volunteer first 10. Uli mo volunteer? Unya na lang na kuya na, sugpila inyong madawat. Okay. In behalf of the Governor, in behalf of Mayor Indy and Kong Ando, you will be receiving today a total of 15,000. Pakpakan na to. I think wala naman siguro siguro one more concern. Usan isa concern. Since not all of the grantees are studying locally, no, some to asa laing dapit. You can only claim when you come back sa MISOC because ang grantee gyud mismo ang mo claim. O musulat siya excuse letter, i-forward kang mayor, si mayor mo assess, sir, i-endorse ni mayor kang gov nga, gov okay ra ni siya, valid ni iyang absence. So wala SPA, wala iya mo dili kay I think dili na i-allow sa COA. Okay? Daghan kayong salamat. And I think that's all. Again, Mayor, thank you. Alright. Thank you very much, Ma'am Mai, sa administrative announcements nga imong gihatag para sa atong beloved grantees. Now, that ends the first part of our program. I guess we may now proceed to our payout. Sorry. Photo opportunities with City Mayor, Vice Mayor, and the City Councils as well.
Okay, ready? Set na. 1, 2, 3. 5 M's pose. 5 M's. Thank you very much. Ay, stapler daw ay. Asa ang replacement man? Ha? Replacement. Ay, new ba? New. Sagot ka tanan? Mami, wala man sila dala nga first semester. Ang first sem, Paymasters, ang first sem, ang LGU rin matag niya. Ang first sem nga COR. Pero na sila, may kayo na lang sa doa kakapis nga, hindi doa na lang kakapis ang pangayo ako. Basi ko lang. Good morning everyone. I am Aurelio from the College of Manager copies sa inyong right ID ang ihatag sa Pinas. 15K from Sumari Variant. Sabi, ilang test mo diya sa Dako mo pasalamat nako sa staff sa Mayor's Office of the City Mayors and most especially Mayor Hindi, Kong Anto, and Gov. Henry Waminal sa paghatag oportunidad ng aning scholarship. And it was such an honor and privilege to be chosen as one of the fortunate beneficiaries of a sense of one family, one functional program. Asa mo ba na yan? Sa Barangay Aguada. Okay. Ma'am, ito tanawin mo kaning nga programa, ma'am. Makatabang, dako kayo katabang sa mga estudyante labi na katungo lagi sa gasto. Dako kayo ning katabang sa mo, especially sa mga estudyante kay kaning programa naghatag namo og tabang sa pagbayad sa mga tuition og sa mga school supplies and mga kinahanglan namo sa pag-eskwela. Kanan. Christine Jane Kapulong, sir. Asa kayo eskwela? Lasal. Taga-asa, ma'am?
sa Aguada, Bernad. Okay, ma'am, una may nagawad 15,000. Unsay gidaton mo? Nalipay kay ko sir, nagpasalamat jud ko ni Kong Ando, ni Gov Henry o ni Mayor Indy sa amo ang na dawat karon nga 15K nga kuan scholar para scholar sa tabang sa mong tuition sa mong bayaron sa eskwelahan dayon kuan Kanang privilege ba? Nalipay ba ka nga sa kadagdam nga estudyante sa amin? Usa ka nga napili nga mahimong scholar nila. unsa ganito sir? Unsay imong istorya nga usa ka sa mga napili nga scholar? So within dagdag ka mga estudyante sa amin. Nagpasalamat ko sir nga isa ko sa napiling scholar nilang Kong og ni Gov og ni Mayor nga gitagaan ko privilege nga makatiwas og eskwela, matagaan og allowance para sa akong pag-eskwela. Unsa imong ipasalig nila ma'am? Pasalig. Unsa imong pasalig sa pag-eskwela imo magkanong manon? Humanon sir, kay 4th year naman po ko karon sir, mo graduate ay na marketing sir. Ma'am, unsa tanaw nimo ma'am kani nga programa karon nila tulo ma'am? Alang sa mga estudyante karon labi na katungod di kay pag-eskwela na sa mga Kanang unsa sir? Unsay tan-aw nimo ani nga programa? Dako ba ni tabang? Dako kayo siya tabang sir sa mga pamilya nga kanang naglisod bitaw jud sir. Parehas namo. O dako jud siyang opportunity nga ma-appeal ka sa kani nga programa sir. Kailan mo puso? Ako ra isa sir. Pero wala po ko'y papa dayon. Akong mama ray na nagpa-eskwela na ako. Og ako ang auntie. Ay, ba pa din? Ako kabalo. Tingala ko ma'am. Ako si Angeli Sevilla, nag-eskwela sa Misamis University. Kani nga programa dako kay ni nga nakatabang sa amua, labaw na nga kuan kaning naglisod jud sa pagsustinto sa among pag-eskwela. And then hinaot unta nga magpadayon kini og hinaot unta nga daghan pa ang maka-avail ani nga programa kay dako jud kay tanan nga makatabang dako kani nga katabang para sa amoa. Second year social work sa Misamis University. Then salamat kayo jud ni Mayor Ando ni Kong Ando, ni Mayor Indy og ni Kong Congressman Henry S. Wominal, Governor. Salamat kay sa kaning programa nga dako kay sa nakatabang sa amoa. Unsa imong debate nga usa ka sa kadaghan sa mga estudyante nga gusto na ni din ikaw usa ka nga dako kay ko og pasalamat. Grabe dili ko katuo nga usa ko sa granting nga nakadawat ani nga programa og dako kay jud kay ni makatabang labaw na sa pagtabang pud sa akong pamilya puhon sa akong mga igsuon nga maka-eskwela pud sila nga sama pud nako. Unsa imong ipasalig nila ma'am? Unsa imong promise sa tulo ka mga leader karon? Amo ay usa ka nga mga grante. Ang akong ipasalig jud sa kani is paningkamutan jud nako nga mapasar nako ang ako ang course nga makakuha ko og passing jud nga ilang gi-required sa amoa para maka-avail ani nga programa. Ano mo magsuon mo? 5 mi ka igsuon din sa karon ako ra jud ni eskwela din ako'y manghud pod nga ga-eskwela sa Tanggob karon nga kuan BS po siya dati sa na ako karon na ako sa Tudela and then mo adto ko sa Aguada kay naampo ko angkol dito balik